Hello mga nakshis! Eto na naman ang inay Miggy nyo. Good morning nga pala. Habang nag-aasikaso kanina si Ras papasok sa school, umakyat muna ako dito sa taas para magmuni-muni. Mula nga nung nag-leave ako kahapon sa trabaho, na appreciate yung ganda ng sunrise dito sa terrace namin kasi ang ganda ng ray of light niya. Kaya after kong diligan yung mga halaman ko rito, umupo na muna ako dito sa ginawa kong resting area. Kakatuwa pa kasi habang maganda yung view dahil sa sikat ng araw, nakaka-relax pati yung mga huni ng ibon dito sa may terrace namin. Nakaka-relax siya, grabe. Yung tipong parang ayaw mo nang matapos yung mga oras na to. Yung parang mismong nature yung kumakalma sa'yo. Ang sarap sa pakiramdam. At habang nagmumuni-muni nga ako dito at minamasdan ko yung aking mga halaman kasi meron na rin akong mga halaman na parang natuyuan na sila ng dahon. At eto, napukaw yung mata ko nung aming kalamansi kasi nakakatuwa, ang dami-dami niya ng bunga. Alam nyo bang ang ipinandidilig ko lang dito is hugas bigas. Tapos simula nung dinidiligan ko siya ng hugas bigas, dumami na yung bunga niya. Nagdadalawang isip nga ako kanina kung pipitasin ko na ba yung mga bunga niya kasi meron pang medyo maliliit pero makintab na yung balat niya. Ibig sabihin daw kapag shiny na yung balat ng kalamansi, ma-juice na daw yun, kaya pwede nang pitasin. Tapos habang pinagmamasdan ko sila kanina, napansin ko na yung mga pinag-harvestan ko nung bunga niya is doon tumutubo yung mga panibagong dahon, at pagka tumubo na yung panibagong dahon, doon na umuusbong yung mga bulaklak niya. Kaya walang patumpik-tumpik, ayun na nga, pinitas ko na nga sila kasi nga para makausbong yung mga panibagong tubo at mamulaklak na siya uli. Parang ang gusto ko pa uling magkaroon ng isa pang ganito. Kasi eto, pinasabay ko lang to kay Lynn nung bumili siya ng kalamansi niya. At nakakatuwa naman, simula kasi nung namunga na siya ng namunga, hindi na namin kailangang bumili ng kalamansi para sa sausawan namin. Kaka-enjoy din talagang mag-harvest. Kaya kapag meron uling nagdaan na may nagtitinda ng puno ng kalamansi or yung anong tawag dito? May tawag sila dito yung maliit lang siya, hindi siya nagpuno. Ano ba yun? Ayun, yung minarcot na kalamansi. Yun yung parang mga pinag-dwarf na mga fruit-bearing tree. Hihintayin ko talaga uling dumaan yung nagtitinda ng kalamansi, tas bibili uli ako ng isa pa. Ayan, habang pinapanood nyo kong i-harvest tong mga kalamansi namin, pakinggan uli natin yung mga ibon sa paligid namin. Nakaka-relax kasi talaga silang pakinggan. Inikot ko nga lang pala yung paso ng kalamansi ko para madali kong makuha yung mga bunga dun sa kabilang side nung halaman na to. At the same time, para yung majority ng pinaka parte ng halaman na to, maaarawan siya kasi meron siyang area na hindi siya masyadong naarawan. At napansin ko hindi ganun kalago yung area na yun.
hoping for more fruitful harvest moment with you, may kalamansi. Drama. Sa totoo lang, bago kami lumipat dito noon, almost 3 years ago na din, hindi talaga ako nakakabuhay ng mga halaman noon. Kasi bago kami lumipat, actually nagbili-bili ako. Nag-start akong bumili ng halaman sa yung mga mayana, yung binili kong halaman kasi napakaganda kasi nung ano noon, mga variation ng mayana. Ano siya, iba-iba siya na color. Tapos sabi nila, madali lang daw magtanim or mag-alaga ng mayana. Kaya nung nasa Parañaque pa kami, yun ang naisipan ko kaagad na alagaan. Meron kaming kapitbahay dati dun sa Parañaque na nagtitinda siya ng mga halaman. Kaya dun ako sa kanya bumili. Tapos meron din akong mga nakikita sa mall na mga cactus. Yun daw kasi yung mga low maintenance na mga halaman na pwede kong alagaan kasi nga wala akong plantita hands. Nalungkot pa nga ako nun kasi talagang hindi ko sila nabuhay. Bala ko pa naman sana is pararamihin ko sila para paglipat namin nun, marami na akong halaman. Ini-imagine ko pa nun kung saan ko ilalagay yung mga halaman na yun kasi nga medyo malawak yung area ng harapan namin. Pag bumibisita ako, bini-visualize ko kung saan ko ilalagay yung mga halaman ko. Unfortunately, hindi talaga sila nabuhay. Ultimo yung mga cactus na tanim ko nun, wala din. Eto nga pala, excited din akong mamunga to. Lemon daw kasi to. At medyo malalaki yung tinik niya kaya nakakatakot siyang alagaan. Tapos eto yung pinopagate ko na Vietnam rose. Nag-uumpisa na siyang mabuhay at naghihintay na lang akong mamulaklak siya. Ayan mga nakshi, mga mamshi, salamat sa pagsama sa akin sa quick tour ko dito sa terrace. Hanggang sa susunod!